May malaking papel ba ang isang makapangyarihang institusyon ng Israel sa pagkalat ng mga blood libel laban sa estado ng Hudyo? Ang pag-aangkin ng Haaretz na sila ang New York Times ng Israel ay mas isang ambisyon at kayabangan kaysa sa katotohanan. Sa mga nagdaang taon, lumihis ang pahayagan mula sa pagtutol sa mga pulisiya ng gobyerno at tumanggap ng parehong anti-Zionist at anti-Semitikong posisyon laban sa Estado. Ngayon sa Think Twice, susuriin natin kung ano ang nangyari sa Haaretz at paano ito at ang mga taga-suporta nito nagbibigay proteksyon sa ilan sa mga pinakamatitinding napopoot sa mga Hudyo sa mundo. Kamusta at maligayang pagdating sa Think Twice. Kapag iniisip natin kung paano na-demonisa at inalisan ng lehitimasyon ang Israel at Sionismo, kadalasan ay nakatuon tayo at tama naman sa mga ideya, ideologo at puwersang politikal na nagpapakalat ng mga blood libel laban sa estadong Hudyo at sa mga Hudyo. Ginawang bagong liberal na ortodoksya ito sa pampulitikang diskurso at sining sa kanluran. Kamakailan, tinutukan natin kung paano pinalalakas ng mga Hudyo na kalibista sa diaspora ang anti-Semitismo matapos ang Oktubre 7 at sinusuportahan ang mga napupuot sa mga Hudyo tulad ni Zohran Mamdani, alkalde ng New York at iba pang demokratikong sosyalista. Pero marahil panahon na para kilalanin na hindi maliit na bahagi ng problema ay ang paraan. Ang mga Israeli na kaliwista ay pinoprotektahan ang mga anti-Zionista na gustong sirain ang kanilang tahanan at tumutulong sa mga nagnanais na pumatay sa kanila. Dapat silang mas epektibo sa information war laban sa estadong Hudyo. Isang kilalang Israeli historiador at manunulat ang tumutok sa problemang ito at kamakailan ay sumulat ng mahalagang artikulo tungkol dito na inilathala sa JNS. At pinalad tayong makasama siya ngayon. Si Gadi Taub ay isang senior lecturer sa Hebrew University sa Jerusalem at may akda ng ilang aklat na non-fiction at fiction, pati na rin isang screenwriter para sa Israeli TV. Naging kolumnista siya sa mga pahayagan sa Israel at sa ibang publikasyon gaya ng Tablet Magazine, Quillette at JNS. Gadi Taub, maligayang pagdating sa Think Twice. Kumusta, Jonathan? Salamat sa pag-imbita sa akin. Maraming salamat sa paglalaan ng oras para makasama kami ngayon. Magsisimula ako sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyo ng isang pangunahing tanong na sa tingin ko, maraming mga Hudyo sa diaspora, kabilang na ang ilan na may alam tungkol sa Israel, kahit na sumusuporta man sila o hindi sa pamahalaan ng Israel, ay nahihirapan pa ring maintindihan ito. Bakit ginagaya ng mga Israeli na kaliwa ang mga mapanirang ideya ng internasyonal na kaliwa tungkol sa lahi na hindi lang basta kinokritika si Netanyahu, kundi parang pinapawalang bisa pa ang sarili nilang pag-iral? Oo, talagang palaisipan yan. At alam mo, ang aming prestiyosong pangunahing pahayagan, ang Haaretz, ay talagang isang progresibong publikasyon. Bilang progresibong publikasyon, kontra-Zionista ito dahil anti-Zionismo na ang pamantayan ng pagiging progresibo ngayon, kaya nahihirapan ang mga progresibong Israeli na parang nasusukol. At sa tingin ko, lalong tumitindi ang kanilang dilema kapag sinusubukan nilang iwasan ang boycott sa Israel sa pamamagitan ng pagsali dito, sa madaling salita. Kaya may mga propesor sa mga universidad na sumasali sa BDS movement sa pag-asang maiwasan ang boycott dahil sinasabi nila, hindi, mabuti kami, kinamumuhian din namin ang Israel. Isinusumite nila ang papel pero tinatanggihan dahil Israeli sila. Tapos nagtatanong sila kung bakit, kahit kampi naman daw sila. At sa tingin ko, Jonathan, meron tayong buong talaan ng ganitong phenomenon na kasing tanda ng antisemitismo mismo. Dahil kung titingnan mo ang estruktura ng bagay na ito, kung ikaw ay biktima ng antisemitismo, nakakatuksong sumama sa mga antisemita para maging isang makakuha ng pahintulot na hindi maging biktima ng antisemitismo. Sa tingin ko, may emosyonal ding dahilan dahil ang antisemitismo ay talagang nakakatakot. At kung pinatanghatwiranan mo ang mga argumento laban sa Israel at laban sa mga Hudyo,
Inaalis mo ang hindi makatuwirang bahagi nito sa pagsasabing hindi, tama sila tungkol sa genocide. Kaya hindi ito isang baliw o hindi makatuwirang galit. Isa lang itong makataong pagpuna sa pulisiya ng Israel. At kung sasama lang ako sa pagpuna, napapawalang saysay din ito ang usapin ng pagkontra sa antisemitismo. Salamat sa pakikinig sa Think Twice. Kung nakikinig ka man sa amin sa alinmang podcast platform o nanonood ng live sa Facebook o X o sa JNS YouTube channel, paki-like at mag-subscribe sa JNS, i-click ang kampana para sa mga abiso at bigyan kami ng magagandang review. Mayroon din akong Jonathan Tobin Daily Podcast kung saan nagbabahagi ako sa inyo ng mas marami pang balita at pagsusuri tungkol sa pinakamahahalagang isyung kinahaharap natin ngayon bukod sa Think Twice. Makikikita mo ang daily show sa Jonathan Tobin Daily sa JNS channel sa kahit anong podcast platform ka man nakikinig. Balik tayo na yon sa programa. Oo, malinaw yan sa tingin ko. Pero hayaan mong linawin ko lang. Pero ayan mong linawin ko lang sandali tungkol dyan kasi naintindihan ko ang posisyon ni Peter Beinart. Nakipag-debate na ako sa kanya at kahit papaano'y kilala ko siya. Sa totoo, pwede naman siyang sumama sa mga kontra sa kontrasemitiko para makatakas sa anti-antisemitismo. Pero nananatili lang siya sa Upper West Side ng Manhattan. At alam mo, kung ano man ang mangyari sa Israel, alam mo, maaring anuman ang iniisip niya tungkol dito. Hindi naman ito direktang naaapektuhan siya o ang ibang mga taong bumuto kay Zora Mamdani. Pero alam mo, direktang naaapektuhan nito ang kapalaran ng mga taong nakatira sa Israel. Alam mo, hindi ba nila nakikita ang koneksyon sa pagitan ng galit na dala ng mga sigaw na from the river to the sea at ng katotohanang nakatira sila sa pagitan ng ilog at dagat? Oo, pero ang paliwanag nila dyan ay ang mga Palestino ay katulad lang natin at ang kanilang kilusan para sa pambansang kalayaan, o ganon ang tingin nila, ay hindi naman talaga isang kilusan para sa pambansang kalayaan. Isa itong kilusan para sa paglipol ng mga Hudyo. Pero kung iniisip nila ang mga Palestino na parang tayo rin, pwedeng maresolba ang sigalot. Kaya naman napapanatag ang isip mo. Kaya minsan, ang pagsisisi sa sarili ay paraan para mapanatili ang pag-asa. Dahil kung kasalanan natin, pwede pa natin ayusin. May magagawa tayo para maitama ang mga bagay. At kaya naman, pagkatapos ng ika-7 ng Oktubre, kailangang may ikatuwiran ang pagsabog ng kalupitan na yon. Ganyan din ipaliwanag ito, gaya ng ginagawa ng mga antisemitiko sa buong mundo. Alam mo, tulad ng paliwanag ng mga feminista na sinasabi, hindi yon mga krimeng sexual, ito ay armadong paglaban. Hindi ba't sinabi ni Judith Butler ang isang bagay na ganyan? Kaya ang paraan para ikatuwiran ang galit ng mga Palestino at sabihing ito ay simpleng kritisismo sa okupasyon. Nung una akong nagsulat ng op-eds para sa Haaretz, ang pinakauna kong op-ed ay galing sa pag-uusap sa sulok ng mga naninigarilyo. Tungkol sa isang lihim na kumperensya sa Europa na talagang lihim. May mga Arabo at Israeli doon na galing sa mga bansang kung saan maaari silang magkaroon ng malaking problema kapag nakipagkita sa mga Israeli. Kaya kailangan naming itago ito. Noon, naninigarilyo pa ako. Parang ako na lang ang natirang kanluraning naninigarilyo. Kaya ako lang din ang nag-e-enjoy doon. Nasa Israel pa rin ang kumpanya. Kaya ako, nakuha ko lahat ng totoong impormasyon. Hindi lang ako pumunta sa isang komperensya. Hindi lang yung mga paliwanag na pangkaraniwan lang. Nakuha ko yung tunay na tsismis. Nakatayo ako doon, dasam si Bassam Eid, isang Palestino na hinahangaan ko, na sinuway ang Palestinian Authority para imbestigahan ang mga paglabag sa karapatang pantao nito. At sabi ko, well, nasa kaliwa ako noon, at sabi ko, oo, kailangan nating tapusin ang okupasyon. Tiningnan niya ako at sinabi, hindi namin kayo hahayaang tapusin ang okupasyon. At hindi ko naintindihan ang sinasabi niya. Sabi ko, anong ibig mong sabihin? Ayaw mong tapusin ang okupasyon? Sabi niya, baliw ka ba? Sino ang magpoprotekta sa amin? Ibig niya sabihin, sibilisado siyang tao na nagmamalasakit sa karapatang pantao. Pag-alis ng IDF, papatayin siya. Sabi niya, sino raw ang magpoprotekta sa kanila? Ano ang argumento niya? Dahil dito, sumulat ako ng artikulo para sa Haaretz na naging sanhi ng kanilang pagkabahala. Sabi ko, kung mahalaga sa iyo ang karapatang pantao,
dapat mong suportahan ang okupasyon. Dahil saan mang lugar na nilisan ng Israel, biglang lumalala ang kalagayan ng karapatang pantao. Kaya yung idea na sila ay laban lang sa okupasyon, hindi laban sa pag-iral ng Israel o sa mismong katotohanan na buhay ang mga Hudyo, kung laban lang sila sa okupasyon, ayos lang kami doon. Kung ganon, dapat tayong tumutol sa okupasyon sa Israel at magkunwaring ito ang solusyon sa problema. Kaya ang nangyari noong Oktubre 7 ay inilagay sa matinding panganib ang paliwanag na ito. Dahil mahirap ipakita ang kalupitan ng araw na iyon bilang simpleng paglaban lang sa okupasyon, lalo na't nanggaling ito sa Gaza kung saan wala namang okupasyon at saka wala ring pagkubkob doon. May embargo sa ilang bagay pero wala namang pagkubkob. May hangganan sila sa Ehipto. Lahat ng kailangan o gusto nila, meron sila. At kaya't inilagay ng Oktubre, 7 ang lahat ng iyon sa panganib. Nakakaintriga ang politika ng Israel dahil hindi ako sigurado kung mananalo ang kanan sa eleksyon. Kung hindi malinaw matatapos ang digmaan, magiging problema ito kay Netanyahu at sa kanyang koalisyon. Gayunpaman, pansinin na halos lahat ng nasa kaliwang blok, maliban sa baliw na si Yair Golan at sa mga partidong Arabo, ay nagsasabing sila ay kanan. Dahil sa nangyari, kahit anong sigaw nilang ikaw ang pinuno, ikaw ang responsable, nangyari ito sa ilalim ng iyong pamumuno. Ang koalisyon ng masaker at lahat ng iba pa ay puro kalokohan dahil ang mga botante ay lumipat na sa kanan. Kung titignan mo, sabi ng kaliwa, kapag umalis tayo sa Gaza, magiging Singapore ito ng gitnang silangan. Sabi naman ng kanan, hindi, magiging Hamas-stan ito. Hulaan mo kung sino ang tama, kaya hindi mahalaga ang sinasabi ng kanilang propaganda at politiko. Para manalo, nagpapanggap silang nasa kanan. At huling komento, nakita natin si Gadi Eisenkot na nangunguna ngayon sa survey bilang seryosong katunggali ni Netanyahu. Nakita natin si Ronen Manelis, dating tagapagsalita ng IDF na siyang namumuno sa kanyang kampanya na tinanong ang Amerikanong tagapayo at nakuha natin ito sa kamera. Ipinakita ito sa Channel 12 na nagtatanong kung ano ang dapat kong sabihin para isipin ng tao na ako'y nasa kanan. Hindi naman talaga alam ng mga ito ang paniniwala ng mga nasa kanan, magpapanggap lang sila. Malaki ang ipinapahiwatig niyan. Oo, maraming dapat himayin dyan kasi una, kapag nagsasalita ang mga Palestino tungkol sa okupasyon, tinutukoy nila ang Oktubre 7 dahil iniisip nilang okupado ang Israel sa loob ng Green Line. Yun ang itinuturing nilang okupasyon, hindi ang Judea at Samaria at ang Gaza, na syempre ay hindi naman okupado. At syempre, yung pagkukunyari tungkol sa Oktubre 7. At tiyak na may pananagutan din si Netanyahu dahil nangyari ito sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pero hindi naman na parang may gusto talagang gawin ng oposisyon na iba bago ang Oktubre 7. Totoo yan. Wala akong maalala na kahit sino. Maliban na lang siguro kay Lieberman paminsan-minsan. Maliban na lang kapag may magagawa siya. Maliban na lang nung nasa gobyerno siya at posibleng may nagawa siya rito. Hindi ko maalala na may nagsabi talaga ng, sandali lang, wag lang nating itigil lang, alam mo na, parang pagsuporta sa kanila, bumalik tayo at palayasin ang Hamas mula sa Gaza. Wala namang sumang-ayon doon, kaya maraming pagkukunywari dyan. Pero lumipat tayo, gaya ng sabi mo, sa usapin tungkol mismo sa Haaretz. May ilang paunang paliwanag ako tungkol sa katapatan dito. Alam kong matagal ka nang nagsusulat para sa Haaretz. Ilang taon din akong nagsulat para sa English edition. Pero para sa ating mga tagapanood, bakit mahalaga ang Haaretz sa loob ng Israel, pati na rin sa internasyonal na media? At paano ito nagbago nitong mga nakaraang taon? Kailangan kong idagdag ang paalalang ito na isinulat ko rin sa artikulo ko sa JNS tungkol sa Haaretz na natanggal ako sa Haaretz dahil sinuway ko ang kanilang editorial na patakaran. Pwede ko yung pag-usapan mamaya kung interesado. Pero ang mas interesante ay ang Haaretz ay isang progresibong pahayagan at ang layunin nito ay buwagin ang Estadong Hudyo. Iyan ang kanilang misyon. At sa bisperas ng masaker, ang editor ng Haaretz ay naging kumpiyansa na tigilan na ang tago-taguan at ilatag na lang ito. At sinabi niya,
Panahon na para burahin ang salitang Hudyo mula sa pariralang Hudyo-Demokratikong Estado na naglalarawan sa pambansang katanghian ng Estado ng Israel. At ang tanong na inilagay ko sa mesa ay bakit na yon? Ginagawa mo na ito ng 30 taon. At nagsimula ito, gaya ng mga ganitong bagay, mula sa di umano'y walang kinikilingang akademikong pagsisiyasat at hindi sila kailanman naging walang kinikilingan. Ang tinatawag na mga post-Zionist, parang tunog post. Alam mo yon, parang ang Zionismo ay isang relikya na lang ng nakaraan. At maaari na nating suriin ito na parabang nag-evolve na ito sa isang bagong bagay. Walang ganon. Ito ay anti-Zionist na ideolohiya dahil sila ay mga tagasunod ni Edward Said. Kung titingnan mo ang mga pag-aaral sa post-colonialismo saan mang dako, hindi mo mapagtatanggol ang Zionismo nang hindi nilalabag ang pundasyon ng disiplina. Kaya dinala sa Israel ang mga akademikong usong ito. At ang Haaretz noong dekada 90 sa mga taon ng Oslo ay nagbigay ng pangunahing puwesto sa mga post-Zionistang historiador, sosyologista, antropolohista, mga departamento ng panitikan at iba pa. Pinakain lang nila ang mga intelektual ng Israel ng mga ideya ni Edward Said at ng kanyang mga alagad araw-araw. At itinuturo nito na hindi lehitimo ang Israel, na ang Zionismo ay kolonyalismo, na tayo ang mga nang-aapi, at na ang mga Palestino ang mga katutubong biktima ng kilusang kolonisasyon ng mga Europeo. Sinubukang isailalim sila sa etnikong paglilinis at paalisin sa kanilang lupain. Yan ang pananaw na araw-araw na ibinibigay sa mga mambabasa ng Haaretz. At binalutan nila ito upang maiwasang masyadong mabigla ang kanilang mga tagapanood. Binalutan nila ito bilang isang kritisismo sa okupasyon, habang patuloy nilang ipinapahiwatig o madalas sabihin na ang okupasyon ay pagpapatuloy ng Sionismo at ang mismong diwa ng Sionismo. At kaya ang Israel ay talagang isang proyektong apartheid. Nansimula ito sa mga suplementong pampanitikan at panglibro. At ito ay, alam mo, ito ang patak, ang IV drip. Kasama rito, alam mo, ang isang makatang nagangalang Yitzhak Laor na sumulat sa ibang lugar, sa totoo lang. Pero siya ang mayakda ng kamanghamanghang tula tungkol sa kung paano natin ginagamit ang dugo ng kabataang Palestino sa ating tinapay na matsa. Alam mo, ito na siguro ang pinakabastos. Walang galang, malaswa at nakakadiring mga paratang na blood libel. At ito ang taong siyang pangunahing tagasuri ng libro nila tuwing weekend, si Yitzhak Lau. Nagsulat siya ng artikulo na sa tingin ko'y tinanggihan ng London Review of Books dahil masyadong matindi. Isang pangalan ng batang Palestino sa bawat bala ng IDF. Kaya ito ang mga taong nagsusuri ng mga libro para sa pangunahing pahayagan. At kumalat iyon. Matagal ko na itong nasaksihan dahil nung 1997, nagsulat ako ng libro laban sa Sionismo. Sila ang mga taong pinantalunan ko, mga sumusulat sa Haaretz, at doon ko sila nakilala. Bata pa ako noon, gumagawa ng pambatang TV at nagsusulat ako ng maikling kwento at iba pang bagay. Pero lalo akong nagagalit sa kung paano nila sinusubukang pahinain ang Sionismo. Nang isinusulat ko ang libro, tinanong ako ng iba kung bakit ito mahalaga. Dahil parang nasa gilid lang ng akademikong departamente at walang pakialam. Pero mahalaga ang mga ideya. At kung ano ang magsisimula sa akademya at pagkatapos ay isinasalin at pinapasikat sa mga prestihiyosong pahayagan at nagiging pundasyon ng mga manunulat ng opinyon, makikita mo kung ano ang unti-unting nangyayari. Kaya pero, bakit biglang aamin si Aluf Ben sa isang bagay na matagal na nilang hindi tapat na itinatanggi? At ang hinuha ko ay nangyari ito kasunod ng pangkatalo ng reforma sa hudikatura. Sinububan ng reforma sa hudikatura na limitahan ang kapangyarihan ng korte na mas makapangyarihan sa Israel kaysa sa ibang demokrasya. Israel, technical, Jonathan. Hindi demokrasya ang Israel. Isa itong juristokrasya dahil galing ako sa kaisipang pampulitika, pilosopiyang pampulitika at agham pampulitika. Ang soberanya ay tinutukoy bilang ang pinakamataas na awtoridad sa isang estado. At mula noon nang ibasura nila ang isang amyenda sa konstitusyon
o kung ano ang meron tayo para sa isang amyenda sa konstitusyon, inilagay na nila ang kanilang sarili sa itaas ng anumang desisyon na maaaring gawin ng dalawang iba pang sangay ng pamahalaan. 15 hindi halal na hukom ang may hawak ng soberanya sa Israel. Sa tingin ko, hindi ito binanggit ni Aluf Ben. Pero ang hula ko ay alam niya na ang ideya ng pagbuwag sa Estadong Hudyo ay hindi makakakuha ng karamihan ng mga botante sa Israel. Pero naramdaman niyang may pagkakataon kung maililipat ang paggawa ng desisyon mula sa elektoral na politika papunta sa hudikatura. Kung gayon ang sobrang progresibong hudikatura natin ay maaaring ipilit ito. Maaari nitong pawalang bisa ang batas, ang batayang batas na naglalarawan sa Israel bilang Estadong Hudyo. Kaya naramdaman nila ang isang pagkakataon. Pero paano malalaman ni Aluf Ben na ang mga itinatangi niyang Palestino ay magmamamaslang ng mga Hudyo makalipas ang 2 linggo at kalahati? Pagkatapos noon, mahirap nang ipaglaban na hindi natin kailangan ng Estadong Hudyo. Alam mo, hayaan mo akong ulitin. Alam mo, tulad ng institusyon, ibig kong sabihin, kiyak na naging at ito ang pangunahing progresibong tinig sa pamamahayag sa Israel. Pero hindi naman ito palaging, alam mo, parang halos anti-Zionistang publikasyon. Paano nangyari na umabot ito sa ganong direksyon? Dahil lang ba ito sa mga tao? O bunga ito ng mga pagbabago sa loob ng sektor na yon ng lipunang Israeli? Sa tingin ko, ito ay kasong may isang taong gumawa ng malaking pagbabago, si Amos Shoken. Nang si Amos Shoken ang pumalit sa kanyang ama, siya ang naging publisher ng diaryo. Unti-unti niyang itinulak sa gilid ang mga Zionistang editor at hinanap ang mga editor na ayon sa kanyang kagustuhan. Ang makatang si Itzhak Laor na sumulat ng Ang Dugo sa Ating Tinapay na Matsa tungkol sa kabataang Palestino ay patuloy na pinrotektahan ng publisher kahit nagkaroon ng malaking eskandalo ng sexual harassment laban sa kanya. At pinatay na lang ang mga komento sa kanyang mga artikulo para hindi harapin ang galit ng mga mambabasa nito. Kaya si Amos Shoken ay unti-unting inilipat ang posisyon ng diaryo sa direksyong iyon. Mula ron, lumipat ito mula kultura at aklat hanggang opinyon. Pinrotektahan din nila ang isa pang bituin, si Gideon Levy. Si Gideon Levy ay nagpapalaganap ng blood libels. At ang paraan kung paano ito gumagana ay tinatrato nito ang kahit ano. Una sa lahat, si Gideon Levy mismo, nakakatanggap siya ng maraming parangal para sa kanyang kahangahangang pamamahayag mula sa mga antisemita sa buong mundo. Maraming antisemitiko sa mundo, pero hindi marunong mag-Arabic ang taong ito, kaya siya ang nagbabalita sa mga teritoryo. Siya ay isang correspondent na responsabale sa pagbabalita tungkol sa populasyong Arabo ng Judea at Samaria, at umaasa siya sa mga salin sa loob ng 4 na dekada na hawak niya ang posisyong ito. Dati akong nakikipantalo sa kanya sa isang panel noon sa Channel 10. At at madalas ko siyang biruin at sinasabi ko sa kanya, alam mo ang problema Gideon ay niloloko ka ng mga tagasalin mo sa loob ng 3 dekada. Hindi lang yan biro dahil hindi ko alam kung naniniwala siya sa kwento niya. Pero ang nabanggit kong kwento sa artikulo ay tinatawag na donkey procedure. Tama. At ayon sa kwentong yon, sinabi niya na ang mga border police ng IDF ay itinatali ang mga Arabo sa mga paa sa isang asno at pagkatapos ay pinapatakbo ang asno hanggang sa mamatay ang kawawang Palestino. Sinabi niya na ito ay isang pamamaraan at ibinase sa isang insidente. At tila lahat ng nag-fact check nito ay walang nahanap na ebidensya na magpapatunay na ito talaga ang ginawa. Ayaw ng pamilya ilantad ang nangyari para hindi masakta ng inyong mga tagapakinig at manonood sa paliwanag tungkol sa pagkakasangkot ng taong ito sa isang asno. Sasabihin ko na lang na ayaw ng kanyang pamilya na lumabas ang impormasyon. Kaya noong ito ay Pinagdebatehan, gamitin nyo na lang ang inyong imahinasyon. Mga tagapanood, tama. hindi humingi ng paumanhin ng Haaretz para sa kwento. Nasa front page ito ng kanilang magasin. Kumalat ito sa buong media, sa buong mundo. At hindi nila ito binawi kahit na napatunay ang kasinungalingan nito. Kaya kung iniisip mong ang Haaretz ay isang organisasyon ng balita, nagkakamali ka.
Isa itong progresibong organisasyon ng propaganda. At may dadagdag pa ako tungkol dyan dahil, alam mo, laging may diskusyon tungkol sa kanan at kaliwa. Oo, may kinikilingan ng media sa magkabilang panig. Oo, may kinikilingan nga sa magkabilang panig, syempre. Pero ang kaliwa ay nagkaroon ng lisensya para magsinungaling. At ang lisensyang iyon ay nagmula sa postmodernong agenda sa akademya. Dahil kapag pinagsama mo ang radical na epistemological na pagdududa, na nagsasabing walang totoong mga katotohanan at moral na absolutismo na nagsasabing alam mo kung sino ang tama sa argumento, makakakuha ka ng mundong puno lang ng kwento, walang katotohanan. Sa huli, gagawa ka lang ng kwento na sumusuporta sa paniniwala mong makatarungan. Ganito kasi, hindi lagi naiintindihan ng mga mamamahayag ang teorya. Pero natatanggap nila mula sa kanilang organisasyon ang mensahe na ang tungkulin nila ay akayin ng mambabasa sa tamang konklusyon. Hindi para bigyan ng impormasyon ang mambabasa upang siya mismo ang makabuo ng sariling konklusyon. Aktivismo, hindi pamamahayag. Tama. Kaya ito ay aktivismo, hindi pamamahayag. Siyempre, posible namang maging kritiko ng gobyerno ni Netanyahu. Maniwiwala sa pananaw na nagdala sa Oslo Accords at iba pang pagsubok na ipagpalit ang lupa para sa kapayapaan kasama ang mga Palestino. Sinusubukan pa rin itong buhayin ng ilang Amerikanong politiko kahit kakaunti lang. Pero tulad ng sabi mo, kaunti lang ang suporta nito sa Israel dahil sa malinaw na mga dahilan. At gawin ang lahat ng iyon nang hindi tinatanggap ang mga antisemitikong blood libel. Pero bakit nga ba, alam mo, bakit may ilan sa kaliwa, pati na rin sa ibang bansa, na iniwan na ang pagkakaibang iyon at lumampas na sa pagtutol sa Sionismo at sa pag-iral ng Israel bilang isang estadong Hudyo? Siguro, lalo na kung tinutukoy mo ang pangunahing mambabasa ng Haaretz, alam mo na, yun mismo. Alam mo, yung mga taong nakatira sa Hilagang Tel Aviv, o alam mo, yung lumang sektor ng lipunang Israeli, kinukuha nila ang kredito sa pagtatayo ng estado at sa mga naunang digmaan para sa kaligtasan kahit wala namang iba pang gumagawa. Paano tinanggap ng grupong iyon ang ethos ng mga makabagong internasyonal na antisemita? Sa tingin ko, bahagi ng paliwanag ay nasa pinag-usapan natin sa simula ng usapang ito, na ang ironikong lunas sa anti-antisemitismo ay anti-antisemitismo rin. Kung pinapanggatwiranan mo ang mga argumento ng mga antisemita, parang nawawala ang hindi makatwiran at nakakatakot na bahagi nito. Pero alam mo, nabubuhay na tayo ngayon sa isang baluktot na moral na mundo, kung saan ang mga ideya ng tama at mali, ang mga ideya ng kasamaan at kabutihan ay napalitan na ng pagkakahati sa pagitan ng makapangyarihan at ng walang kapangyarihan. Kinuha nila ito mula sa Marxismo at inilipat sa kultural na Marxismo. Kapag mahina ka, ikaw ang nasa tamang panig. At kung ikaw ay malakas, ikaw naman ang nasa maling panig. At ganito, nagiging kabutihan ang pagiging biktima. At kapag nabuo mo ang ganitong pananaw sa mundo, ang resulta ay ang mga mahihina ay nagkakaroon ng ganap na kalayaan mula sa anumang moral na obligasyon. At dahil dito, kung maghahasa man ang iyong mga anak na babae, kasalanan mo pa rin iyon. Ito na ang lugar ang kanluran kasama ang postmodernismo at postcolonial na pag-aaral at gender feminism at lahat ng iba pa sa. Ang paradigm ng kapangyarihan o ang dichotomy sa pagitan ng mahina at malakas ay nagkaroon ng depekto sa kanyang immune system. At ang depektong ito ay hindi lang umiiral sa Gaza. Umiiral din ito sa Europa, kung saan pinapalampas ninyo ang mga gang na nanggagahasa at ang karahasan laban sa mga bakla dahil ang itinuturing na sagradong iba ay hindi raw responsabale. Lahat ng ginagawa nila, kasalanan daw natin dahil biktima raw sila ng kolonyalismo. At di naging spoiled ang kanluran at naging obsessed sa sarili nitong konsensya. At ang paraan para linisin ang sarili mong konsensya ay sisihin ang sarili mo. At ito ay may kakaibang twist dahil kung titingnan mo ang Alemanya halimbawa kung saan ito pinakakita,
Bakit ba sobrang mapilit ang mga Aleman, lalo na ang mga leftist na Aleman, sa paglalarawan sa Israel na parang mga bagong Nazi? Isipin mo ang lohika. Inaalis nito ang sisi sa kanila bilang mga Nazi. Kung masama ang mga Hudyo, baka hindi kami ganoon kasama. Baka yung ginawa namin, alam mo yon, may dahilan din pala. At kapag nawala ang sistema mo ng mga pagpapahalaga, pati ang pag-unawa mo sa mabuti at masama, at nasanay kang parusahan ng sarili bilang paraan ng moral na paglilinis, nawawala ang moralidad mo. Yan ang natutunan ko sa tatay ko na laging sinasabi, Diyos ko, mag-ingat ka sa mga mapagbanal-banalan. Because Ang pagpapakitang tao ng moralidad ay kabaligtaran ng tunay na moralidad. Makikita mo ito kahit saan, lalo na ngayon na ang mga Amerikanong Hudyo ay may totoong panganib. Mga 10 taon na ang nakalipas noon. Ang Middle Eastern Media Research Institute ay natipon ng isang portfolio ng open source intelligence mula sa YouTube ng mga imam sa Hilagang Amerika na nangangaral ng matinding antisemitismo. At lumapit sila sa mga grupong Hudyo at isa-isa, lalo na yung mga nasa kaliwa, tumanggi silang pakialaman ito. Bakit na ba? Takot silang matawag na Islamophobic. Kaya ang iniisip mo tungkol sa moral na imahe mo ay nagiging mas mahalaga kaysa sa pagtupad mo sa moral mong tungkulin, na siyang responsibilidad mo sa sarili mong mga tao. Bilang rabay, hindi mo trabaho ang magustuhan ng progresibong elite, kundi protektahan ang kongregasyon mo. Kung hindi mo ginagawa dahil takot kang tawaging Islamophobic, na ang Islamophobia sa totoo lang, hindi naman talaga phobia. Paraan ito para pigilan ang anumang uri ng kritisismo laban sa sinumang Muslim. Kapag sinasabi sa akin ng mga tao na tungkol ito sa pagpansin sa antisemitismo mula sa mundong Muslim, eksakto yon. Marami akong argumento kasi, di ba noon political correctness pang tawag dito, hindi wokeness o kung ano mga tawag nila ngayon. Nag-iba na ang pangalan. Sinasabi dati ng mga tao, anong problema mo sa political correctness? Bakit hindi ka na lang maging mabait? Bakit mo hinahayaang mainsulto ang mga itim, babae at bakla? Sabi ko, hindi yan ang punto dito. Iyan, ang pinakaibabaw lang ng iceberg. Ang totoong iceberg ay kapag may kabilang sa isang banal na grupo, hindi mo sila pwedeng punahin kahit gumagawa sila ng masama. Iyan ang problema sa antisemitismo, kaya makikita mo sa CARE ang Muslim Brotherhood. Propaganda front na sobrang mahal ni Obama, ang ginagawa nila ay nakatago sa likod ng pagiging isang human rights organization o civil rights organization sa tradisyon ng American civil rights. Ang isinusulong nila ay isang gag order laban sa sinumang tumutukoy sa rasismo ng mga radical na Islamist anti-Semitiko. At gaya ng alam mo, isa sa mga paborito kong Amerikanong komentarista ay si Andrew McCarthy, mula sa McCarthy Report. At siya ay naging piskal sa katimugan ng Estados Unidos. Tama na sumusulat para sa National Review. Doon siya kilala ng karamihan ng tao. Oo, tama. Doon din ang kanyang podcast na McCarthy Report. Maganda ito, lalo na sila ni Rich Lori na talagang nakakapagbigay liwanag. At sinabi niya minsan, ang Islamophobia ay hindi isang phobia. Ito ay isang terminong nilikha ng Muslim Brotherhood upang pigilan ang anumang kritisismo sa Sharia supremacy. Para doon ito. Isa akong Israeli, Jonathan, hindi ko mapigilan. Hindi ko trabaho maging magalang. Sa tingin ko, dapat nating lantarang tuligsayin ng mga taong ito. At kapag sinabi nila Islamophobic ka dahil kinritiko mo ang mga jihadist, tumango ka lang at sabihin, sige, na yon pakisagot ang tanong. Hindi mo ako kayang takutin gamit yan. Oo, alam mo, sa mundo ng ideya, pwede kang pumili na sumama kay Edward Said at hindi mo dapat punahin ang Third World o sinumang hindi taga-kanluran. O pwede kang sumang-ayon kay Benjamin Netanyahu at sabihing hindi ito banggaan ng mga sibilisasyon, kundi banggaan ng sibilisasyon at kabarbaran. Ang Hamas ay hindi alternatibong sistema ng mga pagpapahalaga. May sarili silang ideya ng pagpapahalaga, pero barbaro sila at barbarikong pagpapahalaga ang kanilang taglay.
Hindi mo pwedeng sabihin gaya ng sabi ng kaibigan kong si Dan Schiffman na tatanggapin mo ang cultural relativism kapag isa sa mga iniimbitahan mong bisita sa hapunan ay isang kanibal. Dahil gusto mong malaman kung iniisip niya na ikaw ay bisita o ikaw ang nasa menu. At kung hindi mo kayang pag-ibahin ang barbarismo sa sibilisasyon, para sa sibilisasyon, matatalo ka sa laban na ito, laban sa mga barbaro. At gusto mo ba ang mga taong nire-rape ang mga batang babae hanggang mamatay? At iniisip na moral yon basta't Hudyo ang mga biktima? Kung tatawagin mo itong alternatibong kultura, mawawala rin ang sarili mong kultura sa iyong tahanan. Tama yan, balikan muna natin ang Haaretz sandali. Paborito kong paksa. Oh, sige. Inaangkin ng Haaretz na sila ang NY Times ng Israel. Siyempre, iba na ang New York Times ngayon kumpara noong 50 o 60 taon na nakalipas na ito, ang pangunahing autoritatibong pahayagan. Sabi nga ni Andrew Klavan, ang New York Times, na dati yi totoong diaryo. Tama. Ngayon, alam mo, may 75% na mambabasang kaliwa o liberal ito. Isa na itong publikasyong para sa isang tiyak na grupo. Kahit na malinaw naman na ito ay parehong, alam mo, may impluwensya at kumikita dahil napakalaki ng kita sa ganung klase ng niche sa Estados Unidos. Ano man ang iniisip natin kay Haaretz, ang mahalaga ay paano tumutugon ang karamihan sa mga Israeli dito. Sa tingin ko, malaki ang impluwensya nito dahil binabasa ng mga banyagang mamamahayag ang English na edisyon. Pero ano ba talaga ang iniisip ng karamihan sa mga Israeli tungkol sa mga tulad ni Gideon Levy o sa mga ulat ni Amir Haas? Alam mo, na siyang Gaza correspondent nila, Gaza propagandist nila, para banggitin lang ang 2 kilalang halimbawa mula sa kanilang staff. Sa palagay mo, tinuturing ba ng karamihan sa Israeli ngayon na lehitimo o mapagdebatehan ang ganitong pananaw? Karamihan sa mga Israeli ay iniisip na kasuklam-suklam ito. Pero may captive audience sila na napapanatili nila sa pamamagitan ng pag-iisa sa mga ito mula sa iba pang pinagmumulan ng balita. Kung nagbabasa ka ng Haaretz o ng Ronen Bergman sa New York Times, iisipin mong ang problema sa Israel ay karahasan ng mga settler. Nagsulat ako ng artikulo para sa tablet na pinamagatang Ang Mito ng Karahasan ng Mga Settler, batay sa ulat ng Regavim na naglahad na 70%, isang eksaktong numero, hindi talinghaga. 70% ng UN database sa karahasan ng mga settler ay hindi talaga ukol sa karahasan ng mga settler dahil binibilang nila ang isang kapag may bumaril sa terorista habang may teroristang pag-atake at settler ang gumawa. Tinatawag na nila itong karahasan ng mga settler. Kaya naman nakakatawa talaga sila. Pero ang karahasan sa Judea at Samaria ay labis na dulot ng terorismong Palestino. At binabaliwala nila yon at binibigyang diin ang karahasan ng mga settler para mapanatili ang progresibong anti-Israeli na pananaw ng sarili nilang mga mambabasa. At nakita lang natin itong nangyari nitong nakaraang weekend kay Ro, ano nga ulit pangalan niya, Rokana dati Pero nakita ko ang mga unang ulat at malinaw na hindi bababa sa pinalalaki ang mga ito. Nang tinutukan siya ng baril ng IDF. At katawa-tawa yon. Maaring pinigilan lang siyang pumasok sa isang lugar kahit ano pa ang dahilan. Sa paraan ng pagkakalahad, inilabas nilang video mula sa sarili nilang teleponyo na walang tinutukan ng baril. Oo, kaya nga, at alam mo, dapat tayo nga sa Israeli press ay maging mas mapagmatyag dahil karamihan sa mga Israeli ay hindi alam kung paano gumagana ang propaganda machine na ito at kung kanino sila umaasa. Alam mo, naglabas ang New York Times ng artikulo tungkol sa IDF na sinasanay ang mga aso para gahasain ng mga Palestino. Ibig sabihin, alam ng bawat Israeli na katawa-tawa ito sa kahit anong antas. Pero ang New York Times, ang pinagmula nito ay mga taga-suporta ng Hamas. At alam mo, hindi naman magsisinungali ang Hamas gaya ng alam natin. Bakit na ba nila gagawin yon? Kaya walang sinuman, walang kahit sino ang gumagawa ng kahit minimal na trabaho ng isang mamamahayag. Alam mo, nagsulat ako ng artikulo para sa tablet na tinawag kong ang viral na rape sa bilangguan na hindi nangyari. Na ako mismo ang gumawa. Isa pang mamamahayag na mahusay ang trabaho tungkol dito ay si Ayala Hason.
Sa tingin ko kami, yung dalawang nagbigay ng pinakamaraming pansin sa di umano'y panggagahasa sa Sdeteyman, kung saan sinabing ginahasa ng mga gwardiya ang isang Palestino. Kung maaari mong ipaliwanag pa ng kaunti sa ating mga tagapanood na maaring hindi masyadong nasubaybayan nito. Natutuwa ako na ang ilan sa kanila ay hindi na impluwensyahan ng kasuklam-suklam na kwentong ito. Pero lumabas ang kwento dahil sinisi ng Israeli IDF prosecution ang mga gwardiya sa piitan sa Sdeteyman dahil sa pagsasagawa ng sodomya gamit ang isang bagay sa isang Palestinian na nakakulong. Alam mo, kung di ka nagbabasa ng Haaretz, madaling makita na peke ang kwentong ito. Hindi ito isang bagay na malamang gawin ng mga sundalo ng IDF bilang isang grupo kahit saan. Ibig kong sabihin, sigurado akong may ilang tao na lumalampas sa linya. Sigurado akong may karahasan. Pero ang isang grupo na gumahasa sa isang Palestino sa loob ng detention area sa likod ng mga kalasag. Ibig sabihin, kung ikaw ay Israeli at nasa tamang pag-iisip, may mali sa kwentong ito. Kaya mali ito. Hindi nangyari ang panggagahasa. Hindi nagreklamo ang Palestinong detainee tungkol sa panggagahasa hanggang matapos ma-detain ang mga sundalo, hanggang matapos siyang alukin ng isang bagay. May recording tayo na sinabi niyang, anong makukuha ko kung magrereklamo ako? At siya rin ay tiyempong ibinalik sa Gaza bago ang pagliwitis. Kaya naman may isang tao na nagsagawa ng investigasyon tungkol dito at tiningnan ang mga ulat medikal. At alam mo, Jonathan, ang pinakakilabot na bagay ay alam ng prosekusyon ng hukbong sandatahan na wala silang ebidensya, kahit ano paman, para sa kasong panggagahasa noong inaresto nila ang mga sundalo. At ibinunyag pa nila sa media na ito ay isang krimeng sekswal. At hindi ko masisisi ang mga naniniwala doon. Ang ilan sa akalang mga mataas na opisyal ng IDF na naimpluwensyahan ng Oslo na pagkakataon na ito para itigil ang digmaan na para sa kanila ay maaring pinalakas ng kanilang pananaw sa idealismo na dapat nilang itigil ang nakakatakot na digmaang ito. Dahil may batas sa Estados Unidos, ang batas ni Lee na nagsasabing kung may kapani-paniwalang ebidensya, hindi patunay, kundi kapani-paniwalang ebidensya ng isang krimeng sekswal, maaari mong itigil ang tulong sa bansang iyon. Kaya ito ay dapat mabilang o maituring ng sinumang gumawa nito na kapani-paniwalang ebidensya kung hindi pa man patunay. Kaya tila sapat na ang pagsisi sa mga sundalo, kaya di ako sigurado sa teoryang ito at pwedeng magmukhang sabwatan ito para sa iba. Hindi ako sigurado. Pero kailangan pa rin ng paliwanag kung bakit sinisisi ng IDF ang mga sundalo para sa isang bagay na alam nilang hindi naman talaga nangyari. At ang ibig kong sabihin, imposible iyong nangyari dahil may medical report tayo. At ang klase ng sugat na natamo ng sundalo ay hindi maaring makuha sa gitna ng anumang uri ng sagupaan dahil masyadong maliit at masyadong malinis ito. At ang hinala ko, base sa lahat ng ulat na nakita ko, ay sinubukan niyang magpuslit ng matalim na bakal sa isang napakapribadong bahagi ng kanyang katawan. At sa ganitong paraan, nagkaroon ng sugat. At dito, hindi ko napahihirapan ang inyong mga tagapakinig sa hindi kaaya-ayang medikal na impormasyon. Pero ang alam natin mula sa mga medical na ulat ay hindi tugma sa paratang ng panggagahasa. At hawak na ng mga investigador ang mga medical na ulat bago nila inaresto ang mga sundalo. Nakakagulat at nakakadismaya ito, pero bahagi rin ito ng, alam mo na, politika. May papel ito sa parang pagpapababa ng kredibilidad ng mga kritisismo sa reforma sa hudikatura at, alam mo na, sa ilang mga batikos kay Netanyahu. Pero hayaan mong balikan ko yung nabanggit mo na. At yun ay ang reaksyon sa nangyari noong 7 ng Oktubre. Isipin mo na, alam mo yon, kung ano ang nangyari noong Oktubre 7, bagamat iisipin mo rin yon. Mga bagay tulad ng ikalawang intifada, alam mo, ano mangyari matapos umatras mula sa Gaza? Parang nawalan na sana ng kredibilidad ang ilan sa mga, alam mo yon, katang-isip na narinig natin mula sa kaliwang Israeli tungkol sa kung anong mangyayari kung, alam mo yon, basta bigyan lang ng kapangyarihan ng mga Israeli ang mga Palestino. Mapapansin mo, wala ng kredibilidad ang ganung ideya.
Kaya ang tanging mga nagtatalakay pa ng two states, bukod sa malayong kaliwa sa Israel, ay Amerikanong liberal na lang. Paano ba inangkop ng Haaretz ang kanilang coverage at opinyon para umayon sa mundo pagkatapos ng ikapito ng Oktubre? Sa tingin ko, una nilang ginawa ay tutulan ng anti-Semitismo kahit saan, pero sinisisi nila ang Israel. Iyon ang punto. At alam mo, narinig natin si Gutierrez, ang kalihim general ng UN, na agad nagsabi na hindi ito nangyari nang hiwalay sa konteksto. May konteksto ito. Alam natin ang konteksto. Hindi dito nagsimula ito. At ang Haaretz, ang unang editorial nila noong Oktubre, 8 kasi ang ikapito ng Oktubre ay Sabado. Walang inilabas na edisyon noon. At ang edisyon ng Linggo, kinabukasan, ay nagsimula sa isang editorial na nagsasabing may isang tao na dapat sisihin sa nangyari noong Oktubre 7 at ang taong yon ay si Benjamin Netanyahu. Bakit? Dahil siya ang nagpasimuno ng pulisya na nagtanggal sa karapatan ng mga Palestino at itinulak sila sa isang wala nang mapuntahan at nawalan sila ng pag-asa. At iba pa. Pero ang nag-iisang taong dapat sisihin ay hindi si Yitzhak Rabin. Wala ring sinuman mula sa Hamas. At kung titingnan mo ang editorial, ang buong pahina ng editorial, wala ni isa ang sinisi ang Hamas. At ang ilan, si Mayor Isaacson, sa tingin ko ay ikasiyam o ikasampu iyon, nagsulat siya ng artikulo na nagsasabing ang malaking nawawala sa ating mga pahina ay ang Hamas. Nasaan ang Hamas? Lahat ay sinisisi ang Kanan dahil iyon ang paraan para iligtas ang kanilang pananaw sa mundo mula sa isang bagay na tama nilang nakita bilang panganib. Maring tapusin ang kaliwa sa Israel. At sa totoo lang, unti-unti nilang inangkop ang kanilang tono. Pero mula noon, naging sentro na ang karahasan ng mga settler. Ang pagsisi sa mga Hudyo ang naging tanging paraan para mailigtas ang layunin ng isang estado mula sa kalupitan ng mga Palestino mismo. At hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa eleksyong ito. Maraming mga partidong kaliwa na nagpapanggap na kanan at sila, ang blok ng kaliwa, ay maaring manalo pa rin sa eleksyon. Pero hindi makakabawi ang kaliwa dahil hindi na susuportahan ng Israel ang isang estadong Palestino. Tama talaga ang mga deplorables ng Israel simula pa. Ang kaliwa at kilala ko ang kaliwa ng personal, galing ako sa mga grupong ito, ay matagal nang may sinasabi lalo na tungkol sa mga Mizrahim, ang mga Hudyo na nagmula sa mga estado ng Islam at Asya. Matagal na nilang sinasabi na primitive sila. Galit sila sa mga Arabo dahil racist daw sila. Galing ang mga taong ito sa mga bansang Arabo at sabi nila, hindi ninyo naiintindihan ang mga Arabo. Sa kanluran, hindi talaga kayo nakakaintindi. Namuhay kami kasama nila. Alam namin na ito ay matatapos ng masama. At ganun nga ang nangyari. Ako ay taga-suporta ng Oslo. At sigurado ako, tulad ng iba sa kaliwa, na kapag nagkaroon ng sariling estado ang mga Palestino, sila ay tatanggapin ng komunidad ng mga bansa. At pagkatapos ay lalapit sila sa atin at lalapit din tayo sa kanila sa kapayapaan. At merong isang bagay, alam mo, na merong isang bagay sa kaliwa na walang respeto sa iba kahit patuloy nila itong hinahangaan. Ang grupo ni Obama ay kayang makinig sa mga Iranian mula na nagsasabing gusto nilang sulugin ng Amerika at sasabihin nila, hindi nila talaga ibig sabihin yon. Sila ay, alam mo na, sila ay mga biktima lang. At ito ay isang mapangmataas at nang mamaliit na pananaw kung saan hindi mo talaga sineseryoso ang mga taong pinoprotektahan mo. Oo, hindi nila kinikilala may sariling pagpapasya ang mga ito. Tama. Kaya lahat ay nakasalalay sa atin. At pagkatapos, napaka-komportableng pananaw niyan dahil lahat pwedeng itama. Pero panahon na para seryosohin natin ang mga taong ito. Seryoso sila. At ang Iran, kung meron itong bomba, gagamitin nila ito. Dahil kung titingnan mo ang ethos, alam mo, sinasabi natin na Shiite suicide bomber. Dahil sa Shia, ang pagiging martir sa pamamagitan ng pagpapakamatay ay iginagalang. At kung titingnan mo kung ito ay isang kultura na humahanga sa mga suicide bomber, bakit hindi nila hahangaan ang parehong bagay sa pambansang antas?
Bakit kung naniniwala silang darating ang katapusan ng mundo? Kapag may huling labanan sa pagitan ng mabuti at masama, sa pagitan ng mga Shia at ng natitirang sangkatauhan, kung saan sila ang magwawagi, bakit hindi nila gagamitin ang sandatang magwawakas sa mundo kung meron sila nito? At least, Jonathan, dapat nating isaalang-alang na seryoso sila sa sinasabi nila kapag sinabi nilang layunin nilang burahin ng Israel sa mapa ng mundo. Kung iyan ang pangunahing layunin mo at may nuclear na sandata ka, bakit hindi mo ito gagamitin? Kaya kung ano nangyari nitong mga nakaraang buwan sa digmaan laban sa Iran ay napakahalaga para sa kaligtasan ng Israel at para rin sa kapayapaan ng mundo. Dahil kung ang JCPOA, ang kasunduang nuklear ni Obama, ay may mga sunset clause na magtatapos sa katapusan ng 2030. Pagkatapos nito, pwede na silang magkaroon ng bombang may garanteya mula sa Konseho ng Seguridad. Siguradong magkakaroon sila ng bomba. Pigilan silang makuha yon. At kung ginawa nila, ano sa tingin mo? Anong gagawin ng mga kapitbahay nila? Anong gagawin ng Saudi Arabia sa pera nila kung hindi rin bibili ng ganitong sandata? Kaya kung makuha nila ang bomba, buong gitnang silangan ay magiging nuclear. At alam mo, may sapat na mga panatiko sa rehiyong ito para gawing delikado ito sa balanse ng buong planeta. Oo, na yon, nabanggit mo sa iyong artikulo sa JNS na inilatala namin na may ilang Amerikanong liberal na tumigil sa pagsunod kay Harris. Sabi mo, si Jeffrey Goldberg ng The Atlantic ay hindi naniniwala sa kanila, na parang mahirap paniwalaan dahil mabilis naman siyang maniwala. Marami pa rin international na media ang kinikilalang may autoridad, kahit mas madalas itong binabanggit ng mga tulad ni Candace Owens at iba pang neo-Nazi. Pero alam mo, ito ba ay gaya ng nabanggit mo dati, na ang mga itinuturing na nasa gilid lang 30 taon nang nakalipas ay naging pangkaraniwan na ngayon? Magpapatuloy ba ito sa ganong direksyon na ituturing pa rin itong parang pangkaraniwang opinyon ng mga elitistang liberal na iniisip pa rin nilang sila ang namumuno sa Israel? Yun ba ang landas? O magkakaroon ba ng pananagutan? Hindi ko alam dahil ang tanong, handa pa bang lumaban ng kanluran? Kung hindi na, katatapos lang ng Amerika sa Lux War na may 13 kaswalti. Kaya hindi ito katulad ng Israel na handang isugal ang buhay at daan-daang sundalo ang namatay. Kung hindi handang lumaban ang kanluran, ikakatuwiran niyon ng mga elite nito. At sa tingin ko, sa pinakapundasyon ng lahat ng argumentong ito ay ang kakatuwang ideya na hindi talaga nakakalutas ng problema ang puwersa. Iyan ang paniniwala ng mga progresibo. Kung di nalulutas ng puwersa ang problema, malaking problema ang Israel. Dahil minsan, tanging puwersa lang ang solusyon sa ilang problema at ang tanging paraan para ka mabuhay sa isang maliit na bansa na napapaligiran ng mga kaaway na layunin kang burahin sa mundo ay ang gumamit ng puwersa. Kung ganon, ang tanging paraan para mabuhay ka ay lumikha ng deterrence sa pamamagitan ng pagpapakita ng kahandaang gumamit ng puwersa. Kaya naman siguro kami ay tinik sa tagiliran ng progresibong pananaw ng mga globalista na naniniwalang walang problemang masusolusyunan sa pamamagitan ng puwersa. Malinaw naman ang Hamas, Iran, ito ay mga problemang tanging puwersa lang ang makakalutas dahil ang anumang pagtatangkang pakalmahin o suyuin ang Iran o Hamas ay walang pag-asa. Ito ang Iran. Kung titignan mo, kahit sa paraan ng pantawag nila sa kanilang sarili, sila ay isang revolusyonaryo di kapangyarihan. Ang revolusyonaryong kapangyarihan ay layuning pabagsakin ang umiral na pandaigdigang kaayusan. Kaya anumang konsesyon sa pandaigdigang kaayusan ay hindi kailanman sapat. Parang si Hitler noong dekada 30. Bago naging kaaway ni Hitler ang mga kalaban niya, inisip nila na humihiling lang siya ng aneksasyon ng mga lugar na mayoryang Aleman batay sa sariling pagpapasya. Ganito nila tinrato ang bawat kilos niya. Ang Anschluss, ang Rhineland, ang Sudetenland, lahat ng lugar. Kung saan mayroong masasabi nating mayorya ng Aleman o mas maraming Aleman,
Pwede itong bigyang katwiran batay sa mga patakaran ng internasyonal na kaayusan na ito. Pagkatapos, sinakop ni Hitler ang Czechoslovakia kahit hindi mayordya ang mga Aleman sa mga lugar doon. At dito, nagising ang mga Chamberlain ng mundo na si Hitler ay hindi lang humihingi ng konsesyon sa loob ng mga patakaran ng internasyonal na kaayusan. Hinahangad niyang pabagsakin ang kaayusang yon. At ganyan din ang Iran, sa totoo lang. Mayroon din itong Nazi na ideolohiya sa ibang paraan. Ginawa nitong pangunahing paniniwala ang antisemitismo laban sa mga Hudyo, ang karahasan at lahat ng iba pa. Pero kung titingnan mo lang ito nang walang kinikilingan mula sa pananaw ng agham pampulitika, meron kang isang revolusyonaryang bansa sa gitna ng kaayusang panrehiyon. At ang ginagawa nito kung pag-aaralan mo kung ano ang nilalaman, hindi ito sumusubok na humingi ng kabayaran para sa pinsala. Pinahihina nito ang soberanya ng mga kalapit na estado sa pamamagitan ng paggawa ng mga proxy na mas makapangyarihan pa sa gobyerno, gaya ng sa Lebanon. Kaya ito ay isang problema na tanging lakas lang ang makakalutas. At kapag ipinagtatanggol ng mga Hudyo ang kanilang sarili at gumagamit ng lakas at sa paggawa nito ay sumasalungat sa paniniwalang liberal, ang nagiging reaksyon ay antisemitiko. Dahil ang mga bahagi ng kanluran na bumagsak na ang moralidad ay hindi matanggap ang ideya na minsan ay kailangan mang gumamit ng lakas. At kami ang buhay na patunay na totoo ito. Malinaw naman yon. Ngayon, nabanggit mo na alam mo nang may malaking papel ang Haaretz sa pagpapalaganap ng mga mapanirang paratang na ang Israel ay gumagawa ng genocide at apartheid. Siguro ang tanong, at hindi rin ako sigurado base sa mga kakilala ko roon, naiintindihan ba ng mga publisher, editor at reporter na nagtatrabaho doon ang pinsalang dulot nito, hindi lang kay Netanyahu, sa Israel na ayaw nila, kundi pati na rin sa pagpapalaganap ng antisemitismo na sila rin mismo ang tinatamaan. Ibig kong sabihin, nararamdaman nila ito kapag pumunta sila sa ibang bansa o kapag iniisip nila ang nangyari noong 7 ng Oktubre. Paano ba gumagana ang dinamikong iyon? Iniisip nila na iba ang nangyayari. Iniisip nila na tama ang kritisismo sa Israel at tungkulin nilang alisin ang Israel sa etnosentrismo nito, militarismo nito at karahasan nito. At talagang naniniwala sila na ang motibasyon sa pagbatikos sa Sionismo ay tapat, na talagang gumagawa ng krimen ang Israel. Kung titingnan mo, ito ay katawa-tawa. Una sa lahat, ang paratang ng genocide ay katawa-tawa na ito rin nilang pinapalaganap bagamat hindi naman lubos-lubusan dahil malinaw namang hindi ito totoo. Pero kung titingnan mo ang ratio ng mga sibilyang namatay kumpara sa mga mandirigmang namatay, ang ratio na ito ang pinakamababa sa kahit anong makabagong labanan sa lungsod. Palagi. Kaya't gumagawa ang Israel ng natatanging pagsisikap upang hindi mapinsala ang mga sibilyan. Habang itinutulak ng Hamas ang mga sibilyan sa gitna ng putukan at itinatago ang kanilang mandirigma sa likod nila para masira ang imahe ng Israel, itinuturing itong genocide. Narinig mo na ba ang genocide kung saan inilikas ng mga tao sa ligtas na lugar para maiwasan silang masaktan? Kung saan ang kalaban, ang sandatahang lakas ng IDF ay nagbibigay ng makataong tulong sa kalaban. Nakakatawa yun. Noong kumilos ng matindi ang Estados Unidos at ang kanilang koalisyon laban sa ISIS, ang ratio ng mga sibilyan sa namatay na mga mandirigma sa ilang lugar tulad ng Mosul o Raqqa ay 7 hanggang 9 na sibilyan para sa bawat isang mandirigma. Giniba nila ang buong mga lungsod hanggang sa maging guho. Kami na pinakamaingat sa lahat ng mga hukbos sa kasaysayan ng digmaan na hindi makalika ng collateral damage at hindi masaktan ang mga taong hindi mandirigma, kami pa ang sinisisi sa genocide. At ang parehong mga tao ay handang magbulag-bulagan sa mamamatay taong rehimen sa Tehran na pumapatay ng sarili nitong mamamayan. Iyan ay hindi isang moral na pamantayan. Ito ay dobleng pamantayan, isang pamantayang ginagamit laban sa mga Hudyo at sa mga Hudyo lamang. Hayaan mo akong dagdagan ko pa ng isang punto. Ang tanong ko ay,
Ang publisher ng Haaretz, alam mo na, pati ang editor at lahat ng iba pa doon, naniniwala ba sila tulad ni Peter Beinart na sinasabi niyang naniniwala siya sa isang binasyonal na estado? Alam mo, hindi kailangang maging estadong Hudyo ang Israel. Pwedeng mawala ng soberanya ang mga Hudyo at manatiling mabuhay sa Israel. Alam mo yung biro ni Woody Allen tungkol sa leon at tupa na magkatabi habang natutulog? Siyempre, hindi makakatulog ng maayos ang tupa. Talaga bang naniniwala sila doon? May ilan sa kanila na halatang naniniwala, habang ang iba ay iniisip na mawawala ang problema kung matanggal sa mga Hudyo ang etnosentrismo nila. May naniniwalang sa hindi pambansang estado o purong demokrasya, tinawag nila ang estado ng lahat ng mamamayan, na nakakatawa dahil ganoon na rin naman tayo. Ang mga Arabong mamamayan ng Israel ay may karapatang bumuto, tumakbo sa posisyon, at taglay ang iba pang karapatan. Kaya isang ideya ay ang one-state solution na may pantay na karapatan para sa lahat, at ang estado ay neutral sa pagitan ng mga pagkakakilanlan. Iyan ang isang opsyon, at ang isa pa ay isang binational na estado, tulad ng siguro sa Belgium, kung saan parehong populasyon ay may kolektibong karapatan o pambansang karapatan, pero pantay nila itong pinaghahatian. Kaya ito ay isang pagpapalawak ng two-state solution, papasok mismo sa Israel. Hindi ko alam kung naniniwala silang ito ay posibleng solusyon o hindi. Hindi ko alam kung sino ang naniniwala sa alin. Ilan sa kanila ay malinaw na nagsasabing ang Syonismo ay rasismo. Iyan ang kahiyahiyang desisyon ng UN na binawi ng pangkalahatang asambleya. Sa simula, sa tingin ko ay Disyembre o Nobyembre ng 1975 nung idiniklara nila na ang Syonismo ay rasista, nang ibig sabihin ay lahat ng mga tao ay may karapatang magpasya sa sarili nilang kapalaran maliban sa mga Hudyo. Kaya natin sinasabing ang anti-Sionismo ay antisemitismo. Maliban na lang kung tinatanggihan mo ang mismong ideya ng mga bansang estado saan man. Kung iniisip mo na walang sinumang tao ang may karapatan sa sariling pagpapasya, ayos lang yon. Pero kung iniisip mo na may karapatan ng mga Palestino, pero ang ilang mga Hudyo ay wala, ibig sabihin ay anti-Semitiko ka. Kung lahat ng tao ay may karapatan sa sariling pagpapasya, maliban sa mga Hudyo, iyon ay antisemitismo. Hindi ayon sa aking matitinding pananaw, kundi ayon kay Amos Oz, ang apostol ng kaliwa sa Israel, na siyang nagsabi niyan. Kung di mo isinama ang mga Hudyo sa karapatan sa sariling pagpapasya, na ang ibig sabihin ay anti-Zionista ka at anti-Semite ka rin. Sa tingin ko, napakahalagang ulitin ang katotohanan yan. Hindi mapapasinungalingan ang katotohanan yan para sa akin. Gadi, salamat sa pagsama sa amin ngayon. Pwede mo bang sabihin sa amin? Mga tagapakinig at manonood kung paano nila masusubaybayan ang iyong mga ginagawa. May podcast kami, ako at si Mike Duran. Tinatawag naming Tablets Israel Update. Kaya kung hahanapin mo sina Mike Duran at Gadi Taub, malamang ay makikita mo ito. Paminsan-minsan ay sumusulat ako para sa mga publikasyon. Gustong-gusto ko magsulat para sa JNS. At kung ikaw ay nagsasalita ng Hebreo, meron akong buong channel ng mga podcasts sa Hebreo na tinatawag na Gatekeepers from Eretz Israel. Ipinagmamalaki kong ako ang nagkaroon ng unang panayam na ibinigay ni Benjamin Netanyahu mula nang magsimula ang digmaan noong Marso 25 at tumagal ito ng 1 oras at 10 minuto. Nasa Israel Update channel pa rin ito na may Hebreo at English subtitles kung interesado ka. Ayos yan! Nire-rekomenda kong sundan ka at pakinggan ang mga podcast na iyon. Gusto rin namin pasalamatan ang ating mga tagapakinig. Huwag kalimutang makinig araw-araw sa Jonathan Tobin Daily Edition na mapapakinggan ninyo saan man kayo nakikinig ng podcast. Kung nakikinig kayo sa alinman sa mga iyon o nanonood ng live sa Facebook, X o sa JNS YouTube channel, paki-like, mag-subscribe sa JNS, i-click ang kampanilya para sa abiso at bigyan kami ng magandang review. Mag-email sa thinktwice@jns.org at sabihin kung saan kayo nanonood o nakikinig ng palabas at ang inyong opinyon tungkol dito. Tandaan, magbasa at mag-isip para sa sarili. Magkita tayo ulit sa susunod na linggo.